Medyo nadudugyutan lang ako ng konti. Hindi ako fan. Sorry, Coloret! Hindi ako sanay. Gusto ko yung packaging nito, ha? Ang ganda ng packaging niya kasi very travel-friendly. Ang bilis na lusaw nung primer. Di masyadong technical pero practical na Coloret I Got You makeup collection review on my almost 40-year-old skin. By the way, this is my skin type and this is my makeup archetype. Without further ado, let's begin! So here's everything na pinadala sa akin ni Coloret. Start tayo sa aking kilay. Oo. Tingnan natin kung mapapaganda niyo yung kilay ko. Kasi kung makikita niyo, kalbo tayo dito sa part na to, di ba? Oo. Tingnan natin kung mapapakapal niya to. Using yung kanilang, yung Brow Boss 24/7 Sculpture Gel by Coloret. And it's clear. Parang dual-ended ata siyang ganyan. On this end, meron siyang, may pag-ganun. This reminds me of the Get Ready With Me na brow product. Nalimutan ko kung anong pangalan nun. Tapos ito, ano to? Okay. So, meron lang siyang paspuli kineme. Na-appreciate ko na may malaki siyang spuli, ha, na medyo mas magiging madali para sa akin na ayusin yung aking kilay. So, nothing on my eyebrows right now. Binura ko na yung sunscreen na nandyan. Medyo nadudugyutan lang ako ng konti. Teka lang, hindi ba pwedeng yung kailangan ko lang yun nandun sa wand? Dami kong request. Tingnan natin. Lapit ako konti, ha. Takot ako. They brush up, di ba? Yun yung ginagawa na. Teka lang, girl. Ba't parang masyado marami. Hindi ako marunong gumamit ata ng ganito. Nakakaloka. Very light hand lang yung ginagawa ko, ha. Very light pressure lang. Minsan talaga may mga kilay na mas maganda yung kabila kaysa yung ito yung stronger hand ko dito. Girl, teka lang. Dumadapa na siya. Hindi ako fan ng laminated na eyebrows. Gusto ko yung fluffy. Gusto ko yung mukha pa rin buhok. Pero buti na lang may pasuklay, girl! Kasi kung hindi, my gosh, ano na mangyayari? Ayan. Does that look better? Does that look better? Mukha akong MMA fighter. Wait lang. Pero in fairness, ang bilis nag-set. I bet! Ang ganda pala niya. Nakakatakot lang siya gamitin sa umpisa. Pero maganda siya. Ngayon, nakita ko na dito sa mga areas na to, sa arch. Ayun, kalbo. Kalbo. Tingnan natin kung ma-fill in. Tama ba yung English ko? Ayan, kung ma-fill in natin yung mga sparse areas using the Brow Basti Easy Duo Pencil ni Coloret. Meron din siyang paspuli kineme na ganyan. Tapos, sana naman shade ko ito. Medyo hindi ako fan ng ganitong shape. Nakikita niyo ba? Yan. Yung pa-triangle. Okay. Kasi masyado ako nakakapalan. Tingnan natin. Usually, I start here. May mga leftover pa ako ng aking, tawag dito, brow tattoo. Girl. Ayusin mo yan, girl. Alam niyo ba kung ano yung ginagamit ko na pang kilay? Yung totoo, yung mga tig-20 lang. Bibili ko sa Lazada. It's too warm for me because I have dark hair. Can I make this work? Try lang natin na panipisin ko yung dulo, Kasi ganun talaga ako sanay. Hindi ako sanay sa sobrang kapal, Teka, sayang naman yung product. Yung ginagawa ko. Okay. Tasahan natin. Patutulisin ko lang. Okay. Masyado natin nadiinan. Napakagaling. Sayang. So, hindi ako fan. Sorry, Coloret! Hindi ako sanay. Nahihirapan ako dito sa brow pencil na to. Ito yung ginagamit ko ng mga brow pencil. Ito yung pang stencil or pang trace sa mga brow tattoo. Ayun. Sila yung gustong-gusto ko. Nakita nyo gano'n siya kataba, pero sobrang nipis nung dulo. Yun yung madaling pang hair-like strokes. Sorry, Coloret! Hindi ko alam paano ko pagaganahin itong eyebrow pencil nyo. Kasi syempre, iba na yung style ng paggamit ko or iba na yung style ng pag-drawing ko ng aking kilay. Pero, walang problema if you want to fill in. Pero ang gusto ko kasi, I want to create hair-like strokes. Hindi ko ma-achieve. Teka, lapit ko kayong konti. Pakita ko sa inyo paano ko ginagawa yung eyebrows ko, nang may hair-like strokes. Kailangan ganyan pala yung dulo. Ayan, Tsaka kailangan ko mas matigas.
Para pag diniinan ko, makaka-create talaga siya ng, uy. Ayan, nagkakaroon na tayo ng konting hibla. Feeling ko naman pag chinaga mo yung sa Colorette, magkakahibla talaga. It's just that it's not my style anymore. Pagdating sa kilay, yung Brow Boss 24/7 Brow Gel Sculpting Creamer Loot, thumbs up. Pero the pencil, sorry. To some, this may work, but for me, hindi talaga. Hindi kaya. Okay, now let's do the talukap. Meron tayong 4 eyeshadow. Ang ganda ng packaging. Una sa lahat. Napakaganda. And tawag nila dito, 4 na color stories. Oh, very technical ba yun? Sorry naman. Oh, narinig ko lang yung kay Jelly. So, tingnan natin kung ano yung mga kulay. Una sa lahat, etong shade na ito, ano bang shade to? So, itong unang palette na si Berry, meron siyang glittery na mga eyeshadows na feeling ko pressed siya, pero nabasag. Kaya ganyan na itsura. Hindi ko pa nasa swatch, pero nabasag siya. Okay, next. Let's move on to the next one. This one naman, si Peach. Okay, si Peach. Ay, ang cute. Ang ganda. Ang ganda ng Peach. Ngayon, nauso na 'di ba yung tawag doon yung mga color analysis. Hindi ko alam kung anong klaseng color story or color palette combination dapat ang ginagamit ko for my skin tone. Coffee. Ay, coffee. Bet. Eto, feeling ko, oo nga, no, all match siya. Pero siya lang yung parang walang eye primer. Sayang, no, sana ginawa na lang eye primer to. O baka primer siya in powder form? Not really sure. And last but not the least, si Coco. Coco, pakitaan mo kami. Ang ganda ni Coco. Ang lakas maka-K-drama na bida. Oh. Siguro gamitin natin si Coco. Bet ko siya. Gusto ko yung kulay niya. Start tayo dito. Gusto ko yung packaging nito, ha? Ang ganda ng packaging niya kasi very travel-friendly. Ang bilis na lusaw nung primer. And uy! Wow! Nagulat ako sa kulay niya. Medyo siya, ha? Very, very pasty. Yung feel. Tapos yung kulay niya parang medyo maputi siya para sa aking talukap. Too light for me. Pero let's try to blend this out using my finger. And ang gusto ko dito, napakadali. Kasi basta nakakamay-kamay ko yung mga eyeshadow ko. Thumbs up sa akin yan. Di ba nakita nyo may scar ako ng aking blef? Oh, dahil dyan, tingnan natin. Natatakpan naman niya. Actually, on its own, parang na-appreciate ko siya. Pero kung medyo dark lang to ng konti, like medyo mas malapit pa sa aking skin tone, mas bet ko siya. Ang ganda. Wala naman siya masyadong kakaibang amoy. Now, let's try to use this shade. This is si, mid-tone. Sana nilagyan nila ng pangalan, no? Pero na-appreciate ko na very simple lang siya and easy gamitin. Mid-tone lang. Yun lang yung pangalan niya. Okay. Mahilig ako sa mga eye look na yung it looks undone. Yung parang ganun. Wala siya masyadong fallout. Totoo ba yan? Masyado siyang pressed? Or hindi siya masyadong pigmented? O baka may seal. Okay. Anyway. Ay! Ang ganda! Okay. Pagpag ko lang, girl. Ang dami nung kinuha ko. Start tayo sa base near the lashes. Oh. Kita nyo pa ba ako? Teka lang, lapit nga ako sa inyo. Oh! Minsan iba talaga itsura ng mga kulay. Yung pigment na eyeshadow sa pan at saka kapag in-apply mo na siya. Gusto ko siya. Very simple lang. Ang lakas maka-fresh. Very simple lang. Lakihan nga natin yung brush. Ang OA ba nito? Ang OA niya ba? Sobrang laki. O sige, try natin. Teka lang. Meron pa ba akong... Try ko lang siya i-pack on using this type of brush. Pwede ba siya? Mas precise ko siyang maipahid. Ay, bet! This reminds me of my favorite Armani eye tint. Yung kulay nun. Ganito yung kulay nun kapag in-apply ko na medyo more on the reddish tone lang to. Ang ganda. Kahit wala na ng mga pag-glitter-glitter, girl. Ang ganda. Ang dali niyang gawin, oh. Colorette, maglabas nga kayo na eye tint na ganitong version. Ganda. Mas maganda pala siya ng ganitong brush kaysa yung fluffy brush.
Ano ba tawag sa ganitong brush? O, basta yung ganyan, o. Ayan, screenshot nyo na lang. Medyo dense na concealer brush. Hindi kasi siya flat eh, no? Try ko na lang iswatch yung mga ibang glittery shades, ha. Like this one, si Highlight. Okay. Hindi nyo nakita, no? Ito naman si, ano ba tawag dito? Enhancer. Ang galing naman na ang purpose niya, yun yung pangalan niya. No? Tapos itong huli, si Topper. Oh, iba-iba. Ay, iba yung feel ni Topper. Teka, ha? Oh, ayun. Yun siya. Si Highlight Enhancer, si Topper. Si Topper looks like a scary shade, pero try ko siya ilagay dito, sa umpisa. Ha! Sorry naman! Ang ganda, girl! Ang ganda! Pag tinignan nyo siya sa camera, parang, Mami Chris, may nangyari ba talaga? Pero ang ganda niya sa personal. Oo, bet. Bet. Marami ako nakikita na nilalagay nila at the center. But for me and my eye shape, mas gusto ko siya na nasa umpisa. Umpisa? Ba yun? O basta yung dito sa inner corner. Let's see if I can pull off an Aegosal using the highlight shade. Or the highlighting shade. Girl! Oh, mo almost 40, pero may Aegosal ng bongga ang mami nyo. Ayan. May cute kinilig. Kinilig siya, girl. Kuha tayo ng konti nito. Tapos yun yung pang-trace ko sa ilalim ng mata ko. Ha? Try natin. Sige, enhance mo. Enhance mo ang eyebags mo. Ay, ba? I am enjoying this. Lalo para sa edad ko na hindi ako sobrang magaling mag-eye makeup. Overall, yung mga eyeshadow palettes, thumbs up sila para sa akin. Pero I don't think you have to have all 4 palettes. Mas maganda pili ka lang ng isa. That will match yung iyong skin tone or yung kung ano sabi sa color analysis mo. O, sana may pag-ganun si Colorette. Pa-event nga kayo ng ganun, tapos pa-color analysis tayo, no? Diba? Ang galing nun. O, dahil dyan, ang mami ko nyo, hindi ako nag-eyeliner. Pero dahil may pinadala silang Pen Pal eyeliner, waterproof liquid eyeliner, kulay brown at saka kulay black. I think I'm going to use the brown, pero swatch ko na lang din yung black, ha? Ay, bongga. Ganda ng kulay. Yung brown, very chocolatey. Ito yung black. Uy, solid na solid yun, ah. Okay, medyo nakakatakot yung black. Doon lang tayo sa kulay brown. Pero hindi ko makita yung sarili ko. Wait na. Gamit ako ng salamin, ah. Dito ako maglalagay. Ayan. Konti lang. Dito lang ako sa dulo. Yun ang natutunan ko dahil ang mata ko medyo kakaiba. Dulo lang ang eyelineran ko. O, diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganun kagaling eh. Ayan. Tumungkil ba? Let's tungkil the other side. Tumungkil konti. This is the hard part. Paano ko siya papantayin? Paano natin siya papantayin, girl? Wait lang. Kinakabahan ako, walang joke. Pero I love how stiff and how, ano ba? Paano ko siya i-explain? Stiff yung brush, pero it's so easy to control. Ganon. Girl, wait lang. Wala mo na salita. Baka hindi ko mapansin eh. Hindi ko mapantay. Ay, bugs na pantay ko. Akalain mo first try. Medyo manipis lang, pero we're there. Wait lang. The shade that I used is si kulay chocolate brown. Tama ba yung pangalan niya? Or Dawn. Ang ganda, girl. Eyelashes na tayo. Kasi gusto ko makita kung gaano kagaling yung kanilang mascara. Laging binivideo sa TikTok, di ba? Buti na lang tinabutan yung aking mga pilikmat. Wala palang rubber to. Asan ang rubber nito? Anong joke, ah? Sirain mo pa yung ano ko. Kaloka. Okay. Sino kayang nagtanggal nung aking rubber, no? O, dahil dyan, let's try again. Sabi ko, kaya pala. Hindi malambot. Shu Uemura pala yung ginagamit ko na eyelash curler. Always and forever, you and me. Ito na, ladies and gentlemen, si Lash Love Life Proof Mascara by Colorette.
I love the packaging. Gusto ko yung pagka-orange niya. Actually, hindi pala siya orange peach. And yung mga ganitong ones, tingnan nyo, mabuti. Yan yung mga nag-work really well sa aking sobrang straight Asian lashes. Oh, right away, nakita ko na may lengthening effect. Gusto ko yon. Mas gusto ko yung kaysa yung nagkaka-volume. Mas gusto ko yung mahahaba siya. Pero I think I have to apply a second coat. Parang kailangan niya ng second coat. Usually, I don't apply sa lower lashes. Masaya na ako sa ganito. One coat pa lang yung nagagawa natin, friends. Pero for the sake of this review, let's try to apply sa aking lashes. Pero I'll be focusing sa outer end dito at saka dito sa gitna. Ayan. May nakukuha ba? Kasi parang wala. Ngayon ko lang napansin na kapag nilabas mo pala yung wand mula doon sa tube, may mga maliliit na fiber. Sana nakikita niyo yun, ano? Pero may maliliit na fiber siya. Going, ano na ba tayo? Going bulilit? Hindi. On our second coat na ng mascara. This is actually doing a little bit of volumizing sa mga lashes ko na nandito. Pero, sana hindi siya mag-spider clumps. No, gusto ko patusok pa din, be. Patusok, 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 patusok. Oh my gosh! I forgot! Meron pala silang mga eyeliner. Lagay tayo sa waterline ko. Okay. Si kulay black. Ano ba to? Gamit na ba to colorist? Kita nyo ba? Gamit na ba siya colorist? Ba't gayon? Para siyang nalusaw yung isa. Okay lang colorist. Ay gosh! Naputol! Colorist, naputol siya. Anyway, gamitin natin siya dito. Uy! Kita nyo ba? Grabe naman kapigmented nito. Oo. Okay. Try natin yung para sa... Ito. This one. Para siyang kulay beige. Oh! Kita nyo ba yan? Isa pa. Ganda! Ganda ng formula. Sayang lang naputol. Lagay lang ako konti dito. Teka, hindi ko makita. I can feel na this is waterproof kasi dry siya kapag in-apply. May dryness ako na-feel sa aking mata. Pero ganun talaga, basta waterproof yung formula. Nainis naman ako dun sa black. Ayun yung dulo, dun sa loob. Hindi pa rin siya gamit, sorry naman. Ano siya sa dulo? Ayun siya. Naputol. Naputol! Okay, game. Well, let's not cry over spilled milk. Dito ko siya gagagay. Wow! Tight line natin yung upper lash line ko. Wow! 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 Bet ko siya, bet. I'm gonna finish the rest of my face and I'll be right back. That's the word I should be. Final touch natin, itong mga color drip na lip gloss or lip oil in the shade Nice and Spice. Ooh! Thank you, Colorette. Pinadala nila sa akin to a couple of months ago. And still, sobrang ganda. Para siyang Clarins. Oh, this reminds me of the Clarins formula. Especially this shade. Diba? Cute. Cute na? I know it's too early to say, but I am loving Colorette right now. You're so easy to use, Colorette. Hindi ko kailangan ng malalang makeup skills. Ang kailangan ko lang is confidence and tiwala sa sarili and your good formulation to come up with this makeup look. Okay, ngayon magbabadminton tayo. Tingnan natin kung talagang life-proof, sweat-proof, heat-proof, everything-proof etong formula ni Colorette. I got your collection. Okay, friends, nandito na tayo sa ating badminton area and this is how my face looks like. Ang ganda ng kilay ko, in fairness, ha. Tapos, naka-mobile lang pala ako ngayon. Naka-iPhone ako. Ito yung ating talukap. Very sweaty tayo today, pero okay lang. Tingnan natin kung mas
magiging maganda ang aking makeup after 1 hour of badminton session. This is 1 hour after playing badminton. Walang panda eyes. Ang ganda pa rin yung eyeshadow natin. Bogs, wala naglilibag ako nakikita. Nagpalit na pala ako ng damit. Partida pa yan ha. Naghilamos ako. Pero hindi ko ginalaw tong area na to. Medyo nag-move lang yung ating kilay. But the rest seems okay. Ngayon ko lang napansin. Binasa ko lang yung mukha ko ha. Wala na pala akong eyeliner. Pero kanina, as in, whoosh, splash talagang tubig. Whoosh, ganun. Hindi ko naman siya kinusot. In closing, sana nagatulong sa inyo ang aking makeup review. And this is my honest experience with Colorette's I Got You Makeup Collection. Sobrang tuwa ako sa kanya. First impression, thumbs up. Everything I love except for the brow product. Yun lang nga. But everything, thumbs up! Bongga! O anyway, kung meron pa kayong mga gusto nyo i-review sa aking medyo mature skin, kasi almost 4 na si Mami Curse ninyo, i-comment nyo lang yun doon sa comment section below. And chikahin ko yung brand, baka pwede silang mag-send ng or baka pag nakaluwag-luwag tayo, makabili-bili si Mami Curse ninyo. Yun lang, thank you for watching and watch the other videos that you see on the screen right now.